tayo po ay makakaupo na po. Ayan. Ayan. Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Good morning po. Batiin nyo naman po inyong katabi ng good morning. Ayan, ng Merry Christmas! Advance Happy New Year! Ayan, excited na po ba tayo sa paparating na bagong taon? Excited na po ba tayo? Amen! Amen. Ako rin excited na ako. Kasi pagdating ng January, 3 buwan na lang, bakasyon na namin. Tama, Pastora Terry? 3 buwan na lang graduate na mga estudyante namin. Bakasyon na kami, mga teacher. Yun talaga yung pinaka-excitan ko, no? Pagpasok ng 2026. Amen po. So, dako po tayo, no, sa umagang upong ito. So, ang team pa rin po natin ngayon is about living with integrity. At tayo po ngayon ay nasa last week na po ng ating team ngayong December ng Living with Integrity. At, i-congratulate mo yung katabi mo. Sabi mo, congratulations! Bakit? Kasi mapalad kayo dahil ito po ang last Sunday of the year. Nandito kayo. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay nyo. Amen! Hallelujah! Ayan. So, dahil nandito tayo ay lubos na pagpapalain ng Panginoon sa araw na ito. Sa huling Sunday na ito ng taon. Amen po ba? Ayan. So mga kapatid, so sa umaga po ito, syempre po, ang pag-uusapan pa rin po natin is about integrity. So ito pong ating tatalakayin po sa umagang ito ay tungkol po naman ito sa essence, no, of integrity. Amen. So kapag po pala sinabi natin na essence, no, sabi nga po ni Mr. Google, it's about consistency of the nature of something or of being. So kailangan pala consistent, no? Ayan. So hindi lang yung mga bagay na inaalagaan natin, yung dapat is nagiging consistent sa buhay natin. Even, lalo na yung integrity natin bilang isang Kristiyano, dapat po is nagiging consistent. Amen po ba? Amen. So, pag sinabi nating essence, di ba, consistency, at pag sinamahan natin to ng integrity, ito na yung consistency ng ating action. Amen po ba? Consistency ng kung ano man yung lumalabas sa ating bibig. Consistency ng kung ano man yung values, no, na ipapakita natin sa harap ng maraming tao. Amen po ba? So, the essence of integrity. Ayan. So, dito po, pag-uusapan natin ngayon, ang essence of integrity. Integrity pa rin tayo, hindi tayo malalayo. So, etong mga nakaraang week, meron sa akin ni-remind ang Lord na isang story sa Bible na kung saan makikita natin na kung paano itong babae na ito is buong puso niyang inoffer yung kanyang integrity sa Panginoon in terms of giving. Amen? So, about offering pala yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan. So, since ito'y offering, wala po munang tatayo at pupunta sa CR, ha? At wala rin po munang lalabas. Okay, Marshals, dahil offering to, ilak ang pinto. Okay po? Walang lalabas. Ayan. Dahil offering ang pag-uusapan natin, walang tatayo, walang pupunta ng CR. Amen po ba? Ayan. So, sa umaga ito, makinig po muna tayo sa mensahe ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, the widow's offering. In Mark 12, verse 41 to 44, ayan po. Ayan. Ayan, sabi po dyan, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw their large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on." Amen. So ito po yung story ng widow o ng babaeng balo na kung saan po inoffer niya yung natitira niyang pera. Diba? Yung natitira niyang pera despite ng kanyang pangangailangan. So ibig sabihin,
ito na lang yung pinaka-last means niya para mabuhay. Pero ang ginawa niya, inoffer niya pa rin para sa temple ng Panginoon. So, hindi siya nagdalawang isip na ibigay yung para sa Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip para ipagkaloob yung para sa Lord. So, to make the short story more shorter, no? Itong kasi maiksi lang to. Pag binasa niyo po to sa Matthew and sa Book of Luke, maiksi lang talaga yung story na to ng widow's offering, no? So, dito po, nakita ni Jesus Christ nung pinagmamasdan niya yung mga tao dun sa temple na yon na nag-o-offer para sa Lord. Dito nakita niya yung difference between the widow, the poor widow, and dun sa mga mayayaman na tao na nag-o-offer during that time. So, dito nakita niya, no, kung sino talaga yung nagbigay para sa Panginoon. Amen? So, hindi tiningdan dito ng Lord yung amount na binigay ng mayayaman na tao nung time na yun. Ang tiningnan niya dito, yung binigay ng poor widow. Amen? Bakit? Bakit yun yung tiningnan ng Panginoon? Maliit lang, dalawa lang yung coins na binigay niya eh. Pero yun yung nakita ng Lord. Bakit? Kasi ang pinaka nakita ng Panginoon dito, hindi yung halaga, kundi yung puso ng widow sa pagbibigay niya. Amen po? So, the Lord truly sees kung ano talaga yung ibinigay ng widow. At yung binigay ng widow dito, yung buong puso niya nung nagbigay siya. No? Her faithfulness, yung katapatan niya sa Panginoon, at yung heart niya na magtiwala sa Diyos. Amen po. So yun pala yung binigay ng widow. Kaya na-amaze ang Lord eh. Hindi na-amaze ang Panginoon doon sa mayayaman na tao na nagbigay ng napakalaki o napakaraming pera para sa templo ng Lord. Actually, makakatulong yun. Malaking bagay po yan. Amen po ba? Na makatulong yun sa paglago ng templo ng Panginoon para sa ministeryo ng Panginoon. Pero hindi yun ang tiningnan ng Lord. Ang tiningnan niya yung puso ng widow sa pagbibigay nito. Kahit na ito ay maliit lamang na halaga. So sa Bible, maraming Bible character na narinig na natin, lalo na this past few weeks, no? Dahil sa topic natin na integrity, na talagang pinakita yung pamumuhay nila na may integridad. Tulad na lang ni Joseph, di ba? So nabanggit niya yan noong mga nakaraang weeks, no? Si Joseph, si Daniel, si Job, di ba? And syempre, si Jesus Christ, wag natin kakalimutan, di ba? The ultimate example of having a perfect integrity. Pero ngayon, itong babae na to, yung pag-uusapan natin, itong babaeng balo na to, aalamin natin, how is she considered a woman of integrity? Amen? So, una, she is considered a woman of integrity because of her sincere motivation. Ayan. Sabi po dito sa Mark 12, verse 41b to 42, many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Amen? So, na-consider itong balo na ito a woman of integrity dahil sa kanyang sincere motivation. Imagine kung ikaw ay meron na lang 100 pesos, halimbawa, sa bulsa mo, dadaan pa yung bagong taon. No? Ibibigay mo pa ba yan sa Lord? 'Di ba? Ipagkakaloob mo pa ba yan sa Lord? Meron kayong kapangangailangan, no? Para i-celebrate yung darating na New Year. Etong balo na to, dito pinakita niya, yung 2 cents na yon, sapat yon para siya ay mabuhay na nung time na yon. Pero hindi siya nagdalawang isip na ipagkaloob yon para sa Panginoon. Amen po. So dito, makikita natin na yung mayayaman, they gave a large amount of money. Amen? Yung sobra sa mga kinikita nila, sobra sa wealth nila, binibigay talaga nila doon sa temple. Binibigay nila para doon sa templo kung ano yung meron sila na sobra-sobra. Yung mga leftovers nila. At sa pagbibigay nila, alam natin na mabilis yun mapansin ng mga tao. Amen po ba? Mabilis na pag-usapan, uy, laki ng binigay yun, nakita ko, 10,000.
Nilagay agad do'n, nakita ko. 'Di ba? Mabilis mapag-usapan, no? Dahil sa malaking offering na pinagkaloob ng mga rich people na ito. Pero yung widow na ito, she gave quietly. Amen po ba? She gave quietly and anonymously. Hindi naman siya kilala eh. Amen po. Pero binigay niya, no? Secretly yung para sa Panginoon. Amen. So, ano na lang meron siya nung binigay niya yon, 'di ba? So, hindi yung 2 coins, no? Yung meron siya na ibinigay niya nung time na yon, kundi yung pinakabinigay niya dito is yung pure heart niya. Amen. Yung puso niya. Amen. Para sa Panginoon. Yung sincere intentions niya na mag-focus sa Lord at hindi dun sa approval ng mga tao. Ibig sabihin, mas plinis niya ang Panginoon kaysa yung mga tao na nasa paligid niya. Amen. So, she pleased the Lord. Amen. At yun yung isang bagay na nakita ng Panginoon dun sa balo, no, sa widow na ito, no? Na kahit na nag-offer lang siya ng 2 cents, nakita ng Lord na napakalaki pala ng puso ng babaeng to. Imagine, napaka-pure ng heart niya. Plinis niya ako dahil dun sa dadalawang sentimo na meron siya. 'Di ba? So, hindi doon nakita ng Lord yung amount na binigay niya, pero nakita doon ng Lord yung willingness of her heart to give. Willingness of her heart to offer. No? Kung ano yung para sa Panginoon. Amen po ba? Sa Lord, maliit o malaki, wala yan sa Kanya eh. Ang gusto ng Panginoon, yung puso natin. Amen po ba? Tularan natin tong widow na ito. Walang-wala to eh. Amen po ba? As in, walang-wala siya. Ang natitira sa kanya yung 2 cents. Pero binigay niya all out dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon. Amen po ba? Ang Lord, hindi siya nalugod doon sa mga mayayaman na nag-offer kahit gaano pa kalaki yung binigay nila. Bakit? Kasi nakita ng Lord na nagbibigay lang sila para hangaan sila, no? Para pagpiestahan sila, pag-usapan sila. Yun yung nakita ng Panginoon eh. 'Di ba? Hindi sila nagbigay sa Panginoon out of their generosity and integrity. 'Di ba? Nagbigay lang sila para mapansin. And I pray and hope na tayo bilang mga Kristiyano, hindi maging ganun ang ating motibo, no? Ang ating karakter bilang isang Kristiyano. Amen. Okay lang na magbigay ka in secret, 'di ba? Dahil alam natin na pagpapalain tayo ng Lord in due time. Amen po ba? Nire-reward ng Lord yung mga tao na nagbibigay in secret. Amen po ba? Walang reward sa Panginoon yung mga taong nagbubulalas ng kanilang kayamanan na nagbibigay sa Lord para lang ipakita na, ito ako mayaman at ko kaya kong mag-provide ng ganito. 'Di ba? Sabi nga po sa Matthew 6 verse 3, "But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. So that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you." Amen po ba? When you give it secretly. Amen? With a sincere heart, di ba? Dapat nandun yung ating buong puso kapag tayo nagbibigay sa Panginoon at dapat tama yung motibo ng puso natin, tulad ng balo po na ito. No? Hayaan mo na hindi malaman ng iba na nagbigay ka ng ganito para sa Panginoon. Amen? Hayaan mo na, okay lang yun. Ang mahalaga, alam ng Lord na binigay mo to para sa Kanya. Amen? Siya na ang mag-ano niyan, siya na ang magtataas niyan para sa'yo. Amen? Hindi natin kailangan itaas yung sarili natin na ito inoffer ko, malaking inoffer kong halaga. Di ba? Ako ang pinakamayaman, ako ang pinakamakapangyarihan. Hindi natin kailangan gawin yon. Amen? Mas nalulugod ang Lord kapag ginagawa natin secretly yung pag-o-offer natin sa Panginoon na may buong puso at totoong pag-ibig sa Panginoon. Amen po? Amen. Pangalawa, sacrificial giving. Ayan. In Mark 12 verse 44, sabi po dito, "They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on." So dito, nakita ng Lord yung value ng offering nung balo. Amen po ba? So imagine, 2 coins na lang yung meron siya, no? Para mabuhay. Pero sinacrifice niya pa ito para ibigay pa sa Panginoon. So, sabi doon, she put everything out of her
poverty. Ibig sabihin, kung ano na lang yung natitira sa kanya during that time, no, talagang ipinagkaloob niya, ibinigay niya talaga sa Panginoon. Amen po ba? So yung mga yayaman, malaki yung mga binigay nila, pero sabi ni Jesus, this poor widow has put in more. Mas marami, mas malaki yung binigay ng widow. Kahit na literally, malalaki yung binibigay na halaga ng mga mayayaman na yun. Pero nakita ni Jesus Christ na itong widow na ito has put in more. Mas marami siyang binigay. Bakit? Kasi nga, nandun yung heart niya sa pagbibigay sa Panginoon. Totoong nagbibigay siya sa Lord. Amen po ba? So, lagi natin tatandaan, maliit man sa paningin ng iba yung pinagkakaloob natin, ino-offer natin sa Lord. Sa Panginoon, malaki yun. 'Di ba? Sa iba, parang wala lang. Sa Panginoon, it is everything. Amen? Yun yung lagi nating tatandaan. Amen po ba? So, etong balo na to, hindi siya nag-hold back Nung binigay niya, naku, ito na lang yung kailangan ko para mabuhay ako. Ibibigay ko pa ba to? Hindi siya nagdalawang isip, mga kapatid. Amen po? Kapag binasa po natin itong nasa Bible, walang pagdadalawang isip na nangyari dito sa buhay ng widow na ito Kundi, she held nothing back. Amen po ba? She gave all out kung ano yung meron siya. Amen po. So, that is not all about monetary. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon dito. But the Lord wants us to know that sacrificial giving is also about our offering. Kapag pala nagsasacrifice ka para sa Panginoon, ito pala ay nagsisilbi rin na offering natin sa Lord. Amen po ba? Kaya yung mga sacrifices natin, mga kapatid, no? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagbibigay natin ng time sa Lord, yung pagde-devote natin sa Panginoon, hindi po yan nasasayang. Maaring hindi yan nakikita ng mga tao nasa paligid natin, pero ang Lord, kitang-kita po yan. Kaya hindi po yan nasasayang. Amen po ba? Yung ating trust sa Panginoon, yung ating pagmamahal sa Panginoon, lahat yan ipagkaloob lang natin sa Lord dahil walang sayang pagdating sa Panginoon. Amen po ba? So, short testimony lang po sa buhay ko. Bilang nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak, ang laki po pala ng changes kapag nagkaanak ka na. So, yung dati na, alam niyo yun na, gamit na gamit ka, kahit saan ka itapon, kumbaga di ba? O, ito gawin mo, ganyan gawin mo. Punta ka dun punta ka dito. Pero, ngayon, dito ko nakita na, grabe yung changes kapag pala ikaw ay nagkaroon na ng anak. Di ba? Sabi ko, grabe. Sabi ko, yung dating nagagawa ko, hindi ko na nagagawa ngayon. Hindi ko po sinisisi si Lucas Si Lucas po ay blessing sa amin. Amen? Si Lucas po, blessing yan sa amin. Amen po yan. Naniniwala ako na siya ay miracle baby. Kasi, patay na siya nung lumabas sa akin. Pero, binigyan pa rin siya ng buhay ng Lord. Kaya, hindi ko pwede sabihin ako dahil kay Lucas, kaya hindi na ako maka-attend sa ganito, hindi ako makasama sa ganito, hindi ako makapunta sa ganito. Di ba? Hindi pwede. Kasi bakit? Binigyan siya ng buhay. Di ba? At alam ko, yung buhay na yon na binigay sa kanya ng Panginoon is patunay kung gaano katapat ang Lord sa akin. Amen? Para hindi ako mag-give up na kahit na mayroon talagang malaking changes sa pagiging bilang isang ina. No? Sabi ko nga, Lord, gusto kong bumalik ulit dun sa dati, pero parang hindi ko naman magagawa na bumalik ulit sa dati. Na pag umalis ka ng bahay, nagmamadali kang bumalik. Kasi may naghihintay sa'yo. Hindi ka na pwedeng pumunta kung saan-saan, di ba? Meron kasi naghihintay sa'yo. Pero nandun pa rin yung grasya ng Panginoon na hinihingi ko sa Lord, every time na nagpe-pray ako sa Panginoon na, Lord, alam ko unti-unti, binabalik mo ulit ako kung paano mo ako tinawag. Kasi nakita ko yung big changes Yung malaking pagbabago nung ako'y nagkasawa, nagkaroon ako ng anak, at hindi pwede yun na maging dahilan. Amen po ba? Para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Marami kang isa-sacrifice, marami tayong mga sacrificial giving. Pero itong mga sacrificial giving na ito, ito yung makakapagbigay ng glory sa Lord. Amen po ba? Kaya gawin lang natin kung ano yung kaya natin para sa Panginoon. Ang Lord naman, hindi tayo pinipressure Amen po ba? Meron na po ba dito na pressure?
Na nakapil ng pressure, talagang ginigit-git ka na ng Lord. Ito gawin mo ganyan-ganyan. Di ba wala naman po tayo naramdaman na gano'n? Nandun pa rin yung grasya ng Panginoon. Amen po ba? Minsan tinutulak na tayo ng Lord, pero gentle yung pagkakatulak sa atin ng Panginoon, di ba? So hindi niya tayo, kumbaga parang kinakarnal, di ba? Tinulak ka lang, ganyan lang tulak sa'yo na, hindi ka ginanon, di ba? So, ibigay pa rin natin kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Kahit na minsan, may mga bagay tayo na sacrifice, pero ito yung gusto ng Lord eh. Amen po ba? When we give, let's give with full heart na merong sakripisyo. Amen po? So, pangatlo po is complete trust. Ayan. Sabi po dito, her act of giving away her last means of self-support demonstrated a profound trust and reliance on God to provide for her needs even when facing dire circumstances. Etong balo na ito, alam niyang after niya magbigay sa Panginoon is walang-wala na talaga siya. Totoo naman. Wala na siya mapagkukuhanan. Saan siya kukuha ng makakain? Saan siya makukuha ng pangangailangan niya kinabukasan o mamaya? 'Di ba? Sa mga susunod pa. As in, walang-wala na siya eh. Amen? Pero, dito nakita din ng Lord yung kompletong pagtitiwala niya sa Panginoon. Amen? So, complete trust. Diba? Kung tayo ay namumuhay na may integrity, dapat namumuhay din pala tayo na may pagtitiwala sa Panginoon. Magkalaki pala yun, no? Yung integrity at pagtitiwala sa Lord. Hindi pala dapat natin yung pinaghihiwalay. Amen po ba? So, yung offering ng widow, it's her last resort of living. And after that, wala na. Diba? Yun na yun eh. Wala na. Ang meron na lang siya nung time na yon, after niyang i-drop yung 2 coins, is yung faith niya sa Panginoon. Amen? Tayo ba'y nawawalan din? Amen. Nawawalan din tayo, di ba? Hindi naman laging Pasko. Amen po ba? Hindi araw-araw Pasko. Nawawalan tayo. Aminin po natin yan sa mga sarili natin. Pero, salamat sa grasya ng Panginoon na kapag nagtiwala tayo sa Kanya, pinupuno niya tayo. Amen po ba? Ang gusto na ng Lord, complete trust. Di ba? Hindi half-hearted yung pagtitiwala sa Panginoon. Etong balo, pinakita niya dito na kahit 2 kusing na lang yung meron siya, pagka-drop niya, nandun na yung pananampalataya sa Panginoon that God will provide everything she needs. Ganon din tayo mga kapatid. The Lord will provide. Amen? Nag-aalala ka ba na pagpasok ng 2026, anong mangyayari sa buhay nyo, sa family nyo? Diba? Nag-aalala ba tayo kung makakasurvive tayo sa pagdating ng bagong taon? The Lord will provide. Amen? Yun yung lagi natin tatandaan. Alalahanin natin yung kwento ng widow na ito na nag-offer. Imagine niyo, maliit nga lang in-offer niya eh. But the Lord bless her. Amen? The Lord provides her. Tayo pa kaya? Diba? Ang lalaki ng offering natin. Diba? Pero hindi naman natin pinapangalandakan. Tama po ba? Amen. So, we offer secretly. Kaya i-reward ka ng Lord. Amen. Receive it. Amen po? Amen. Ayan. So, dito, lagi lang po natin tatandaan that whatever circumstances na pinagdadaanan natin sa buhay, the Lord will always provide. Lagi natin kasama ang Panginoon. Amen. Minsan naiisip natin kapag wala tayong pera, totoo to eh, walang nakakaalala sa akin. Di ba? Wala man lang nagbibigay sa akin. Di ba? Kasi bakit nagre-rely tayo sa tao? Etong widow, yung reliance niya nasa Panginoon. So dapat pala, ganun din tayo. Yung ating reliance is nasa Lord. Kahit walang-wala ka, mag-rely ka sa Lord. Hindi sa Bombay, hindi sa tao, di ba? Hindi sa kamag-anak, di ba? Huwag tayo mag-rely dyan kasi pag nag-rely tayo sa Bombay, 5-6 yan, grabe yung tubo niyan eh. Amen po ba? Para na tayong binabaon yan sa lupa. Amen po. Yung bang hindi ka pa naghihirap pero mahirap ka na. Ganun yan eh, di ba po? Pero kapag nag-rely ka sa Panginoon, complete trust. Yung pinagkaloob mo sa Panginoon, yung inoffer mo sa Lord tulad ng widow na ito, siguradong hindi ka magkukulang. Amen? So, one of the sign of having an integrity is meron kang pagtitiwala sa Panginoon. Kapag meron kang pananampalataya sa Lord, ibig sabihin, nandun yung integrity mo sa Lord. Amen po? Dapat is walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ayan. And
And lastly, ang bilis ko po, no? Ayan. Ayan. Contrast with corruption. Sabi po dito, Jesus had just condemned the scribes who devour widows' houses. So, the widow's actions shine brightly in contrast to the corrupt religious system and the greed of the officials highlighting her moral uprightness and genuine faith. So dito po, bakit mas nag-shine yung naging action ng widow compared dun sa mga mayayaman? So dito po yung widow, she only gave 2 cents of coins. While yung mga mayayaman na to, they gave the sums of money. Amen po ba? Maraming pera yung binigay nila eh. Amen po. Yung widow, bakit sa pagbibigay niya, nakitaan siya ng Lord dito ng malaking puso. Kasi dito nakita din ng Lord na hinumble niya pala yung sarili niya nung nagbibigay sa Panginoon. Hindi lang siya merong pure heart, kundi hinumble niya yung sarili niya and she act with a deep faith. No? Nandun yung malalim ng pananampalataya nung widow na ito pagdating sa Panginoon, pagdating sa pagbibigay niya. At yung nagbibigay siya sa Panginoon, nandito yung totoong devotion niya sa Lord. Amen. Hindi siya nagbigay dahil sa nakita niya yung mga tao during that time do sa temple na yon na nagbibigay din. Kumbaga hindi siya nakagaya. Amen. Kundi dito nakita yung puso niya na siya ay nagbigay out of her genuine devotion to the Lord. Pero itong mga mayayaman na ito, nakita ng Lord that out of their abundance, no, they are corrupt and abusive. Lalo na doon sa mga mahihirap at sa mga balo, no? Kaya yung mga ino-offer nila sa Panginoon, hindi yun kinalugdan ng Panginoon eh. Hindi na please doon ang Panginoon. So yun yung kaibahan. Kaya sabi dito, contrast with corruption. Dito nakita ng Panginoon yung kaibahan ng buhay ng widow pagdating sa pag-o-offer nito at yung buhay ng mga mayayaman pagdating sa pag-o-offer din nito. Amen po ba? So dito, gustong iparating sa atin ng Panginoon na kahit ano pa man meron tayo, let's keep our feet on the ground. Amen po ba? Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Yung mga mayayaman, bakit sila nabansagang mga corrupt noong time na yon? Kasi mayaman na sila, pero yung para sa mga mahirap, kinakamkam pa nila. Parang sa nangyayari sa atin sa mga panahon na to. Amen po ba? So wala po palang pinagkaiba, no? Kung minsan, dito pa nakita natin na hindi sa kanila, pero kinukuha nila. Amen. At alam natin na galit ang Panginoon, lalo na kung ang kinukuhanan mo, ninanakawan mo, ay yung mga balo. Amen po ba? Yung mga walang kakayanan para mabuhay. Amen. Ayaw ng Panginoon na iniisahan yung mga tao na ito. Bakit? Kasi mahal ng Lord yung mga tao na ito, tulad na lang itong balo na ito. Amen. Kaya kung tayo ay meron, kung tayo ay lubos na pinagpala ng Panginoon, let's keep our feet on the ground. Amen? Huwag nating hayaan na humakbang tayo dun sa maling bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon para lang ma-please yung mga tao sa paligid natin. Lagi nating alalahanin, yung Lord na please siya sa 2 coins. Amen? Pero hindi ko po sinasabi na pagdating ng giving natin mamaya, 2 coins lang ibigay nyo. Hindi po yun. Okay? Na-please siya sa 2 coins kasi nakita ng Panginoon yung heart ng balo sa pagbibigay sa Lord, sa pag-o-offer sa Lord. Amen po ba? So dito, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Sabi nga ng Lord sa James 4 verse 6, God opposes the proud. Amen? But shows favor to the humble. So dapat po nandun yung humble heart natin. Amen po ba? Gayahin natin itong widow na ito. No? Grabe yung humbleness. Grabe yung deep faith na meron siya. Grabe yung genuine devotion niya sa Panginoon. Amen? Kung kaya ng widow, kahit siya'y walang-wala, kaya din natin. Di ba? Tayo naman po ay meron. Pero kahit meron tayo, dapat pala ganito yung offering natin sa Lord. Di ba? Huwag natin idaan sa pera. Amen? Idaan natin sa totoong puso. Idaan natin sa genuine devotion. Amen po ba sa Panginoon? Amen po? Yun ang tunay na pagbibigay sa Lord. Amen po? And in conclusion, sabi po dito, true heartfelt giving and devotion are qualities
that embody the essence of integrity. Amen. True heartfelt giving and devotion are the qualities that embody the essence of integrity. So mga kapatid, lagi po natin tatandaan that integrity comes with deep faith. Amen. Ang isang taong may integridad, malalim ang pananampalataya niya sa Panginoon. Totoo ang paglilingkod niya sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yan yung parang ningas kugon. Amen po? Consistent. Kaya nga po ang title po ng ating topic ngayon is The Essence of Integrity. Consistent character, consistent nature of being a Christian. Hindi nawawala. Amen po ba? Hindi lulubog lilitaw. Amen po ba? Kundi nandun yung genuine devotion in serving the Lord. So bilang isang Kristiyano na tinawag ng Panginoon, amen po ba? Lahat po ba tayo dito ay tinawag ng Lord? Amen. Habang tayo lumalakad sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon, let's strive and desire, amen, to live with integrity kahit mahirap. Alam ko po mahirap. Kasi kabi-kabila yung temptation, amen po ba, na nasa paligid natin. Paglabas pa lang natin dyan masusubok na yung integridad natin bilang isang Kristiyano. Mahirap po, pero let's strive. Amen po ba? Let's desire. At kapag nakita ng Panginoon na nagde-desire tayo na mabuhay with integrity, ipagkakaloob yan sa atin ng Panginoon. Ang gusto lang naman ng Lord, one desire. Amen po ba? Pure heart. Amen po ba? Yun lang ang gusto ng Lord. Amen po ba? And let's offer the Lord what He truly deserves. Ano ba yung deserve ng Panginoon? Hindi yung coins na meron ka ngayon. Ang deserve ng Lord, yung true honor, true glory, true worshiping, amen, true heart, no? Na may pagkakaloob natin sa Panginoon. Yun yung gusto ng Lord sa atin. Amen po ba? At yun yung masasabi natin, yung true offering of integrity. Amen po? Kapag naiisip mo na kailangan ganito mamuhay sa integridad, isipin mo kung ano ba yung deserve talaga ng Lord na makuha sa atin. Hindi yung mga kayamanan na meron tayo dito sa mundo. Kasi sa Kanya na yan eh. Ba't niya pa kukunin? Di ba po? Shinare niya na yan sa atin, binigay niya na yan sa atin eh. Ba't niya pa kukunin? Ang gusto ng Lord na i-offer natin sa Kanya para makita yung integridad sa buhay natin bilang isang Kristiyano is yung totoong tayo. Kasi hanggat hindi mo ino-offer yung totoong ikaw para sa Panginoon, hindi mo mararanasan na ikaw pala ay totoo sa Lord, na faithful sa Lord. Amen po ba? Kung ikaw ay half-hearted sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo mararanasan na ikaw ay faithful sa Lord. Lagi ka may agam-agam. Amen? Hindi ka makalakad ng diretsyo pag naglilingkod ka sa Panginoon. Lagi kang urong-sulong. Amen po ba? At alam natin bilang isang Kristiyano, ayaw natin yun. Amen po ba? So, ngayon magtatapos ang taong 2025, hindi lang itong topic na to na integrity sa buong buwan ng December matatapos, no? Sa buhay natin. Magi-start to ngayong araw na to hanggang sa mga susunod pa na taon na tayo ay mamumuhay na may integrity. Kasi yun ang deserve ng Panginoon. Amen? So tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon Jesus, salamat po, O God, sa umagang ito, Lord Jesus, for opening our mind, for opening our eyes, Panginoon. Akala namin, Lord, we are offering what truly you deserve, Panginoon, pero hindi pala, Lord God. Hindi pala sapat, Lord God, yung meron kami, mga possessions namin, para ma-please ka namin. Kundi, Lord God, ang gusto mo pala sa amin is yung totoong kami, Lord God, na may offer namin yung buhay namin sa iyo, Panginoon. Lord, right now, we are asking for forgiveness, O God. Kung kami, O God, ay naging half-hearted sa pag-o-offer ng sarili namin, ng aming time, Lord Jesus, ng aming devotion sa iyo, Lord God, ng aming worship sa iyo, Panginoon, O God. Forgive us, Panginoon, and
And right now, Lord, tinataas namin ang aming mga kamay. We surrender to you, Lord Jesus, our heart, our whole being, Lord God, right now. Ipinagkakaloob namin ang aming buong sarili, Panginoon. Dahil tulad nga po na sinabi mo, O God, sa iyong mga salita, kung wala ka sa buhay namin, wala din kami, Lord Jesus. Ang may offer lang namin right now, Panginoon, dahil alam namin deserve mo, Lord God, is yung aming buhay, Panginoon. And right now, we decide, Lord, na i-offer to sa'yo, Lord Jesus. For you deserve it, O God. Hallelujah, Lord Jesus.